Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Francisco, shoutout kay Danny Sepuesca. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Ito, si Aaron na naguguluhan na nakatingin kay Shuhai. Ang may mga palakol na pango ay mabubuhay magpakailanman at magiging tunay na Diyos ng ating mga pango. Mabuhay man o mamatay, tao man o multo, sasamba sila kapag narinig nila at luluhod kapag nakita nila. Sa pamamagitan nito, pinangunahan niya ang daan-daang multo sa Aaron, at dahan-daang yumuko ang kanyang ulo. Tumanggaw si Aaron, ngunit hindi ko alam kung paano gamitin ito. Sa katunayan, sa pagkakataong ito ay dumating ako sa nayon ng pango, sana ay turuan mo ako kung paano gamitin ito. Pagkatapos ng simula ng langit, ang pangugad ay nagkatawang tao ng 7 espiritu at nilikha ang lahat ng bagay para sa mundo, at nakipaglaban sa kanila ng magkatabi, habang si Pangu Palakol, na nagsimula sa mundo sa tabi, ay nakatulog ng mahimbing. Upang matulungan ang kanyang dating ang mga kasama ay nakahanap ng bagong Panginoon, ginamit ng Panginoong Pangu ang kanyang huling diwa at dugo upang mag-transform sa aming pamilyang Pangu sa huling sandali ng kanyang kamatayan ay ipinanganak na kaming pamilyang Pangu mula noon, siya ang nagbabalik sa kapalaran ng paghahanap ng Panginoon para sa Pangu Palakol. Panipi, 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay biglang sumalakay sa aming angkan ng Pangu noong panahong iyon, ayaw ng pinuno ng angkan na mahulog sa maling kamay ang palakol ng Pangu, kaya sinimulan niya ang transmission array ng Pangu clan, at ipinadala ang palakol ng Pangu sa mundo mula noon, hindi na muling nakita ng aming angkan ang palakol ng Pangu. Pero umaasa din kami na balang araw, makakahanap ulit ng magaling na master si Pangu Axe at makakasamang muli ang mundo sa lahat ng direksyon. Sa hindi inaasahan, si Juan Ian ito. Bagamat bumalik ngayon si Pangu Axe, nawala na ang kapalaran ng pamilya ko. Wala nang mabubuhay. God, hindi kita matutulungan. Malungkot na sabi ni Shuhai. Sumimangot si Aaron, bakit? Mapait na sinabi ni Shuhai, ang sikreto ng angkan ng Pangu ay ang bantayan ang palakol ng Pangu at ang pagmaster ng sikreto ng paggising sa palakol ng Pangu. Gayunpaman, ang mga sikretong ito ay hindi alam ng isang sinaunang kawali. Ang mga pinuno lamang ng angkan ng Pangu ang maaaring makabisado ang lihim ng angkan ng Pangu bagamat ang aking ama ay ang huling pinuno ng mga taong Pangu, hindi ako ang kahalili. Pakinggan ang mga salitang ito, Aaron kaagad sa puso ng isang cool, hindi madaling mahanap dito, ang resulta ay walang laman, kagalakan. Kung hindi magagamit ang Pangu Axe, ano pa ang silbi ng isang tambak na strap iron? Nang makitang parang abo ang mukha ni Aaron, sinabi ni Shu, dahil hindi ako sariling anak ng punong nayon. Noong panahong iyon, nang masaklap ang mga Pangu, buti na lang at nakaligtas ang natitirang mga Pangu nang sila ay lumabas. Kasabay nito, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki ng pinuno ng mga Pangu sa koponan, na nagawang itago ang lihim ng mga Pangu. Pagkatapos noon, tumira sila sa nayon. Upang hindi mawala ang lihim ng mga Pangu, may mga tuntunin sa nayon, ang kanilang mga anak ay ipapadala sa isang random na pamilya sa pamilya upang ipagpalit ang isang civet para sa isang prinsipe. Ang pinakadakilang antas ay maaaring hayaan ang susunod na patriarch na kahalili,
mula sa masyadong nakalantad. Si Shuhai ang anak pagkatapos ng palitan. Ang batang talagang may sikreto ng pango ay nasa isang ordinaryong pamilya lamang. Then I ask you, babae ba ang susunod na kapalit ng village head mo? Han 3,000 biglang kagiat na boses nagtatanong ng paraan. Shuhai A. Leng, tunay na Diyos, paano mo nalaman? Huminga ng mahabang hininga si Aaron at itinoon ang kanyang mga mata kay Xiao Tao. Naunawaan kaagad ni Qin Qingfeng ang kahulugan ng Aaron. Aaron, ibig mo bang sabihin ay si Xiao Tao ang tunay na anak ng pinuno ng nayon ng Shu? Bahagyang nag-isip si Aaron at seryosong tumango. Ang dahilan kung bakit iniisip niya ang tungkol kay Xiao Tao noong mga oras na iyon ay dahil sa berdeng selyo sa kamay ni Xiao Tao. Nakita na niya ang berdeng selyo ng pinuno ng nayon at ang berdeng selyo ng shopboy sa ancestral temple noon. Nalaman niya na ang berdeng selyo ng pinuno ng nayon ay malinaw na naiiba sa tindahan ng batang lalaki, ngunit ang Xiao Tao at ang berdeng selyo ng pinuno ng nayon ay halos pareho. Ang pagkakaiba lang ay dapat na mas may kantab ang berdeng selyo ng Xiao Tao. Sa tingin ko dapat ay multo lang ang punong nayon, habang si Xiao Tao ay isang tao. Nang marinig ito ni Shuhai, tumingin siya kay Xiao Tao na kinakabahan. Lu Meizhou ba ang pangalan mo? Medyo natarante si Xiao Tao at saglit na hindi alam ang gagawin. Sabik siyang tumingin kay Aaron at saka umiling, ay, hindi ko alam. Nawalan siya ng memorya. Aaron Road, matapos sabihin, siya ay lumakad sa Xiao Tao's side, pagkatapos, dahan daw ang hilahin ang braso ni Xiao Tao, ay green print na nakalantad, hayaan Shuhai makita maintindihan. Bagamat walang ekspresyon si Shuhai, nang tingnan niya ang berdeng print ni Xiao Tao sa kanyang kamay, halatang bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, at pagkatapos ay kumatok sa kanyang ulo, nakita ni Shuhai ang pinuno ng clan. Sa wakas ay nakahinga ng mahabang hininga si Aaron, hanggat nakumpirma ang pagkakakilanlan ni Xiao Tao, nangangahulugan ito na nandoon pa rin ang huling pag-asa. Talagang nag-aalala siya na tuluyang mawala ang angkan ng pango, at walang makakaalam kung paano makakalag ang palakol ng pango. Pagkatapos, dahan-dahang itinaas ni Shu Hailey ang kanyang ulo at tumingin kay Aaron, tunay na Diyos, dahil nandoon pa rin ang pinuno ng aming angkan, nasa kanya ang lihim ng iyong palakol na pango. Sa sagot na ito, ang pusong bato ng Aaron, sa wakas ay nahulog ng ligtas. Pero ang problema wala siyang maalala. This time, pumunta siya dito para tulungan siyang mabawi ang memorya niya. What can you do? Ang walang kamatayang luha, ang lihim na kayamanan ng ating pamilya, pagkatapos kumain, makakalimutan niya ang lahat ng tungkol dito. Walang kamatayang luha, sumimangot si Aaron. Tumango si Shuhai, naniniwala ako na inatake ito ng isang grupo ng mga taong nakaitim 3 taon na ang nakararaan. Sa scuffle na iyon, malamang na ipinadala ng matandang pinuno ng angkan ang bagong pinuno ng angkan sa lihim na daanan ng pagtakas ng nayon at hiniling na umalis siya rito. Upang hindi mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, binigyan niya ito ng walang kamatayang mga luha. Tuldok, oo, sinabi ni Shuhai daw, lahat ng mga lihim ng angkan ng pango, mula sa malaki hanggang sa maliliit na bagay, ay naitala, ngunit ang record na ito ay nasa pinuno ng angkan. Ngunit bagamat siya ang bagong patriyarka, malinaw na wala siyang anumang seremonya ng koronasyon, kaya tiyak na hindi niya nakuha ang mga pamana na ito, kaya ang lahat ay nasa matandang patriyarka ay patay na. Sabi ni Wang Siman, napakasimple niyan bukas, maaari nating tanungin ang multo ng matandang angkan pinuno. Sumimangot si Aaron. Malinaw, naramdaman ng Aaron na imposible ito. Mapait na bamantong hininga si Shuhai, na atras ang mga pinuno ng mga taong nakaitim na pumapatay sa nayon. Sa isang banda, hindi nila nakuha ang kayamanan mula sa amin, kaya nagalit sila. Sa kabilang banda, gusto nilang pagtakpan ang krimen, kaya naglagay sila ng malaking hanay ng inferno dito upang bitag ang mga kaluluwa ng lahat ng patay na mga pango dito at magdusa dito araw at gabi magpakailanman. Kumunot ang noo ni Qin Qingfeng at nakita si Han Sanchen na nakatingin sa kanya. Umiling siya at ipinahiwatig na hindi niya ito nagawa, ang Purgatory Array ay isang uri ng ghost technique sa mundo ng lahat ng direksyon. Maaari nitong kunin ang lahat ng magagandang alaala ng mga nakulong na kaluluwa at ilubog sila sa masasakit na alaala lamang magpakailanman. Sa paglipas ng panahon, ang sama ng loob ng mga kaluluwa ay lalago,
maaari nilang makuha ang mga hinanakit na ito at palakasin ang kanilang sariling lakas. Napakunot ang noo ni Wang Siman, mayroon bang kasuklam-suklam na salamangka sa mundo? Panipi, tumanggo si Shu Hai, dahil ang maliwanag na pagkakakilanlan ko ay anak ng pinuno ng nayon, iniisip ng mga gangster na ako ang susunod na pinuno ng angkan, kaya't iniwan nila ang aking buhay at nakulong ako sa impyerno sa kailaliman ng sakit at pinilit akong sabihin ang sikreto ng panguklan. Sa nakalipas na 3 taon, araw-araw na pinapanood ni Shu Hai ang kanyang pamilya ng ganito, at halos gumuho ang kanyang katawan at isipan. Sa makatuwid, sa araw, sasamantalahin niya ang pagsususpine sa hanay ng purgatorio upang muling itayo ang magagandang alaala na pinaghiwalay ng hanay sa lumang eksena ng nayon ng Uyo. Sa isang banda, ito ang pinakamahusay na paraan para maaliw ni Shu Hai ang kanyang sarili. Hindi ito pinansin ng mga gangster, at hindi nila ito pinigilan. Dahil ang kasinungalingan ng nayon ng Uyo ay maaaring makalinlang ng ilang tao na pumupunta rito at pagtakpan ang katotohanan. Kasabay nito, kailangan din ng Shu Hai ng vent point para mapilitan si Shu Hai na mamatay, na hindi maganda para sa kanila. Ang mga ngipin sa likod ng Aaron ay nangangagat. Ang mga gangster na ito ay pumapatay lang ng tao. Mayroong napakasama at malupit na paraan upang yuzigan ang mga taga-nayon ng Uyo. Pumapatay ng tao at bomb-alot sa mga bangkay, yun lang. Ngunit ang mga alaalang ito ay hindi kumpleto, at marami sa kanila ay may ilang sandali lamang. Sa makatuwid, kadalasan, nananatili sila sa loob ng maikling panahon, sabi ni Shu Hai. Tumanggo si Han Sanchen, kaya, hindi kilala ng shopboy at ng village head si Xiao Tao. Hindi naman sa nagsisinungaling sila, ngunit sa katunayan ay mayroon lamang silang ilang araw o kahit isang araw na alaala sa kanilang memorya. Sa pagtingin kay Shu Hai na tumatango, sa wakas ay naunawaan ni Aaron. Kung bakit noong una niyang tanungin si Xiao at ang pinuno ng nayon, ang kanilang mga sagot ay kadalasang nakakaramdam ng kakaiba sa mga tao. Gayunpaman, maingat na pinagmasdan ng Aaron ang kanilang mga ekspresyon nang magsalita sila. Malinaw na hindi sila nagsisinungaling. Ngayon, gamaan ang loob ng Aaron na hindi sila nagsinungaling. Iyon ay dahil wala silang ibang alaala ng maraming tao at bagay. Kahit natanungin mo siya kung sino ang kanyang mga magulang, o itanong mo sa kanya ang anumang bagay na higit sa kanyang memorya, hindi niya alam. Pero, sinong pupunta doon para magtanong? Tama na. Kinumpirma ni Shu Hai, ang kaluluwa ng tunay na pinuno ng nayon ay walang pinagkaiba sa hukbo ng mga patay na nakapaligid sa akin. Sa ilalim ng pagkawasak ng 3 taong labanan sa purgatorio, hindi siya naiiba sa Walking Dead. So ibig mong sabihin walang nakakaalam ng panlunas sa walang kamatayang luha. Nagulat si Wang Siman. Tumanggo si Shu Hai, kahit sandali lang. Damithan 3,000 ngipin, ang buong tao ay hindi nakipagkasundo, gumawa ng mahabang panahon, nagkakahalaga ng labis na pagsisikap, ang resulta ay wala. Sa oras na ito, si Qin Qingfeng, na hindi pa nakatunog, ay tumayo, may paraan ako. Kasama ni Shu Haixin, kakaiba silang tumingin kay Qin Qingfeng, may paraan ka ba? Tumanggo si Qin Qingfeng at tumingin kay Shu Hai daw, oo, ngunit kailangan mong isakripisyo ito. Halos walang iniisip, matigas na sinabi ni Shu Hai, hanggat maaari mong tulungan ang bagong pinuno ng angkan at ang tunay na Diyos, kahit na gusto mong bumaba si Shu Hai sa kaldero ng langis, hindi kailanman sasabihin ni Shu Hai ang anumang bagay na. Ang pinakadelikadong bagay ay ang marumi, bagay, at ang pinakasentro ng isang array ay ang array ay. Dahil kayang kontrolin ni Shu Hai ang mga undead na ito, ipinapakita nito na siya ang mata ng array, kaya hindi mahirap gawin ito. Panipi, natapos si Qin Qingfeng, at itinoon ang kanyang mga mata kay Wang Siman at Xiao Tao. Natigilan si Wang Siman, anong problema? Mahiwagang ngumiti si Qin Qingfeng at kinuha ang Aaron para kumilos. Mahirap talagang basagin ang hanay ng purgatorio. Pagkatapos ng lahat, walang paraan upang mahanap ang gate ng buhay ng array. Ang pagsira sa array ay walang laman na usapan. Ngunit ang nihilist ay isang master ng paggamit ng array. Si Qin Qingfeng, bilang 7 elder ng nihilist, natural na maraming pananaliksik sa bawat array. Gaano man kakaiba o kakaiba ang array, hinding-hindi ito magbabago. Kaya't ang gustong gawin ni Qin Qingfeng ay maging mahusay dito.
Ang Timog Kanlurang Baihusya at ang East Qinglongmen ay ang pinakamahinang link sa karamihan ng mga array. Nagtanim si Qin Qingfeng ng 2 banner sa 2 lugar na ito. Nang maglaon, inutusan niya sina Wang Siman at Xiao Tao na tanggalin ang sarili nilang Moon Event Belt at ilagay sila sa ilalim ng 2 banner. Hawak ni Qin Qingfeng ang 2 pang bandila, kumakaway sa kamay, na ipinasok sa 2 direksyon ng maliit na chess ay biglang sumabog. At halos kasabay nito, ang buong katawan ni Shu Hai ay sumambulat din ng 2 butas ng dugo. Halos kasabay nito, nagbago ang buong kalangitan, at ang nayon ng Wuyo ay napuno ng dugo, ang pahinga ay tatagal lamang ng 10 minuto. Shu Hai, alamin kaagad ang pinuno ng nayon. Tiniis ni Shu Hai Cheng ang sakit at tumanggo. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa pula ng dugo sa di kalayuan, isang figure ang sumuray-suray. Kasabay nito, sa isang mansyon sa Chanho City, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang biglang sumimangot, isang tao sinira ang aking hanay at pumunta sa nayon ng Wuyo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.